Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So, today is October 8, 15, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Dahil lang ha. Dahil lang po. Tayo ngayon ay papunta diyan sa may Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines 5th District, Barangay 65A sa Intramuros, Manila. At dadalhin po natin sa may Tres Residences sa may Pasong Putik proper, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakakuha na po natin sila. Ayan, so muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ay, makinig pala. At kung naman sa mga ano nila, yung mga gato nila nakasila sa ilang pagkakot. So, ibig sabihin po, Sergio, meron talaga kayong pinabot na yan sa merkado. Yung may alpha, beta, at doon. Yung call out yung inyong mga HR, no, sa mga kumpanya ninyo na somehow regularly mag-conduct ng hindi lang earthquake drills, pati ho itong mga safety seminars po para sa mga ano natin, mga let's say kawani natin, na somehow how will they interact just in case dumating ho yung the big one. Oo, alam mo kasi yung mga pinapil natin talaga naman sa safety, meron kaming yung safety, so yung mga ang natin niya uma-attend lagi yun. At ini-echo nila sa mga kumpanya nila yung mga nagtutuhan nila ron o yung mga bagong sinasabi. So, hindi kukulang talaga ito. At hindi mo naman talaga pinapalalalis lahat tuwarin eh. Lahat talaga nag-aanong na bayan gawa nila. Pero katulad doon po, Sergio, yung nangyari sa Cebu, di ba? Nagkaroon ng issue doon sa mga call centers, sa mga BPO employees, na
nung lumundol, ang lakas ng lindol doon sa Bugo eh. 6.9 yata if I'm not, if I'm correct, no? Pero ibig sabihin ay biglang parang inutos sa kanila na bumalik agad kayo, parang business as usual. So yun, ako na yun ng Dole, dapat huwag i-compromise yung safety ng mga ano natin. Kung talagang merong paglindol, kailangan you are free to go out and nasa sayo na. If you feel na hindi ka secure na, pwede ka hindi bumalik. Kasi iba pinabalik ka agad ng memo Totoo yan, hindi ko masyado alam yung kaso doon. Pero, as you said, alam mo, kumpanya, dapat priority nila talaga yung safety ng mga tao. Kaya nga. Kakayo, mawawala kayo sa negosyo. Madali ma-recover yun, pero malaking problema pagka yung mga tao nasaktan o natatayan na. Kaya nga. So, ibig sabihin, pinapaalala nyo rin, no? Kung ano yung feeling nila, hindi na compromise yung kanilang safety, they're free to ibig sabihin bago bumalik ma-assess muna yung structural integrity lalo na yung mga choices, di ba, po Sergio? Yes. Alam mo, kapagay ina-assume naman tayo lagi ngayon na at least dito sa Metro Manila na yun talagang yung mga standards natin sa building kaya mo ng even 10 point earthquake, pero alam mo, hindi Huwag naman Hindi totoo. the big one, meron na silang aatake or yung go back in the respective offices. Alam mo, depende siguro sa kumpanya, kung kumpanya mo, construction o yung building yung may problema, siguro, pero kanya-kanya diskarte. Walang baka naman may overacting naman pagka ibibigay ka na safety hat sa mga buildings na wala naman Kaya nga, parang somehow there's a feeling of security. Pero hindi ba kayo nire-require, let's say, the Office of Civil Defense or na somehow dapat equip sila with the proper equipment? Yung mga lagi namin yung mga emergency, mga key emergency, yun required yun. Yung mga gamit sa mga kung di ba magkaroon ng fire, magkaroon ng dahil electric, lagi naman yung mga equipment. At binibigyan din namin sila ng tips. At maraming kumpanya, nagbibigyan ng emergency tips para sila para lumubi sa bahay, para nung kung nagkaroon ng emergency, meron sila yan, natin yung flashlight, natin yung Yun na nga, importante yun kasi medyo may mga pumula kagad doon, nabanggit niya overacting. So, ibig sabihin for the side of safety lahat tayo So, ibig sabihin dapat kung ano man yung nauukol para sa mga manggagawa, just in case lang talaga may mangyari na sana naman wag. Ang sinasabi lang namin, dapat should assess to themselves. Huwag lang ginagawa mandatory yung mga ganyan dahil yun sinasabi ko overacting na bibigyan mo mandatory, wala naman kailangan sa lugar rin, hindi pa kailangan ng masyado lalo nagkakagulo. Pero yung mga pagkakaya dapat they should be on themselves assessing the situation nila at to do what is appropriate. Pero kayo bilang head ng ECOP, you would encourage mga employers na at least based on their assessment talaga i-prioritize itong mga ganito mga drills or mga safety seminars. Di ba? Nasa mga website namin yan. At binibigyan namin yung mga tips saka yung mga advice. Yes, okay. That's good to know. Okay, maraming salamat sa oras, boss. Maraming salamat din Daddy at dito pagpapaalala sa ating mga kabayan. Kaya nga Dapat, kaya lang, ang problema natin yan, pagka medyo nawala na yung signal na yan, baka nigas tugod tayo na sightseeing. Dapat ang people, time by time talaga, waiting for the people. Saka dapat wag umupa, yung ganitong paghahanda, ibig sabihin pagkari, matigil na nito mga lindol, baka hindi na naman tayo, relax na naman tayo. So, ibig sabihin, regular. At saka meron sabi nyo, may website naman that employees can follow from time to time. Saka yung mga group chats, that's very important.
o Sergio, Oo. di ba, na parang alam ng bawat isa ang dapat gagawin when the time comes, di ba? Eh, sa totoo lang, nakakakilos. Bisa nangyayari sa madaling araw eh. Kaya nga eh, Lalo yun. na pag-gising mo, nandun lang lahat na Kaya nga eh. puro ng telepono mo. Oo, kasi nobody can predict na an Oo. earthquake. Unlike itong mga bagyo may radar yan. Alam natin, science. So, pero ito ho, mahirap i-predict eh. Maraming salamat, Boss Sergio, sa oras. Thank you. Maraming salamat din, Daddy. Okay, yan ho si Sergio Ortiz Luis Jr. Siya ho ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Break lang ho kami, huwag po kayong alis. Hindi po tapos ang programang Kabayan. Tapos, sabi ko naman talaga pagdating, di ba? Hindi talaga, walang In 20 meters, turn left at the traffic light. Continue for 700 meters, then keep right at the Fort Contazon Boulevard. Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then, in 400 meters, keep right at the fourth. In 200 meters, keep right at the fourth. Then in 100 meters, keep right at the fourth. In 100 meters, keep right at the fourth. Oras natin, apat na 5 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. In 80 meters, keep right at the Fort Contazon Boulevard. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Lerma Street towards Hispania. Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Sabihin ko lang ito, nanonood sa atin ngayon si Dr. Sok at ang kanyang husband, si Dr. Gary Canlas. Maraming salamat. Lagi ho nakasubaybay ho dito yan sa CCMN, Teleradyo at Radyo Patrol sa East Grand Campus.
Okay, tapos meron pa naman tayong oras, ay basahin ko na itong, ito ko, mga kapamilya, lalo na dito sa mga Quezon City residents, yung mga nangyayari sa ating bansa at bilang bahagi ng ating paghahanda sa sakuna, meron ho tayong kapamilya Ligtas Expo, ang DCMM sa October 18, Sabado ho yan this coming Saturday sa Amoranto Sports Complex, mula alas 7:30, 7:30 in the morning, hanggang alas 2 ng hapon. Medyo mahaba yan. Patuwang po sa proyektong ito ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. So, tuturuan ho kayo mga kapamilya, dito mga Quezon City residents natin, magtuturo yung Quezon City, itong safety tips sa baha, bagyo, lindol, at tulog. Hanggang 300 katao, 300, marami rin yan ang pwedeng makapasok sa venue. May konting salo-salo, pero maalala, bawal po ang disposable sa Quezon City, kaya magdala po ang sariling inumin at utensils at bowl. Ito po ay eksklusibo itinatin sa mga residente ng Quezon City. So, see you kapamilya, October 18, Sabado sa Amoranto Sports Complex. Okay, shout out din ay dito kay sa mga 12,000 viewers natin sa YouTube, naka-live sa DCMM Teleradyo, Ronel Santiago, si Dino, Lady M, Renato Otaner, Kalin, si Estrella Garcia. Tapos sabi ni Dulce sa kanyang Viber, good morning Sir Danny, always present po. Ako, maraming salamat po Mas Dulce. Josh Kyle Edith, good morning Sir Danny, attendance check. Ito pa, yung mga ibang nanonood, gusto rin magpabate, Marcia Seguera, Michael Flores, Cheryl Rosales, Oceang Sr., Aloy Torres, Arabella, Dorosabinda, Boy Camino, tapos Rose Flores, si Maggie, Margie, Celia Bunag, Luz Resio, Joray De Vera, Nikki Mata, at Mary Philip, Hermenegildo Roman, at Paulo Miranda. Yan ang mga nanonood sa atin ngayon. So, magpapadala lang okay na yung mga messages, lalo na yung mga interview natin kanina tungkol dito sa pagdami. Hindi naman kasing dami ng last year, pero itong mga flu-like, mga illnesses na medyo ikinababahala, lalo na ang ating mga kabataan. Okay, tuloy-tuloy naman tayo sa programang Kabayan. Ito, makakausap po. Alam nyo ba, di ba may dalawang Pilipina tayo na mga OFW nawawala dyan sa Hong Kong? More than a week na. Nakausap natin kahapon yung kapatid ng isa. Dalawa sila yung kahapon yung kapatid ng Ivy ba yun? O si Ivy. Yung Ivy na nakausap natin. Ngayon naman, makakausap natin yung nanay naman itong isa rin nawawala. Yung ina naman ni Aleli Tibay, na isa sa mga nawawalang OFW sa Hong Kong. So, makakausap natin sa linyang telepono si Lorena Tibay. Ang Lorena, Nanay Lorena, si Daddy Buenapeo sa programa Kabayan. In 100 meters, make a slight left at the traffic light. Wala? Okay. O, sige, yung tatawagan ulit natin. Yung nanay naman ang makakausap natin ngayon. Kahapon, nakausap natin yung si Irene Pabuaya. Yun yung kapatid ni Ivy. Diyan sa nawawala diyan sa Hong Kong. Huling nakita sila October 4 doon sa saan ba yung parang isang hiking area at hanggang ngayon wala pang info. Nakausap na natin yung Consul General doon sa Hong Kong kahapon. Hanggang ngayon wala pa rin info, pero ano na yan, October 4, ngayon is October 15, so halos 11, 12 days. So, hanggang ngayon wala pang info. Hindi naman daw sila pumunta doon, hindi naman daw ganun kasama pa yung mga panahon kasi October 5 yung nagkaroon ng bagyo na naranasan ang Hong Kong. So, alamin natin at teka, okay na ba? Pwede na ba okay, kinokontak pa natin si Lorena Tibay. Siya yung nanay ni Aleli Tibay. Siya yung isa sa mga, yung Aleli yung isa sa mga nawawala. Yung ID kasama niya na nawala dun sa noong October 4 dyan ako sa Hong Kong. Okay? Alamin natin kasi may mga conflicting reports na narinig tayo kung gaano katagal na ba talaga itong si Aleli Tibay
dyan ako sa Hong Kong. Kasi doon sa info na isinira sa akin, 17 years, sabi ni Consul General, di ba, Israel. At alamin natin mismo, sa nanay niya, at baka meron lang feedback na sila. Kasi medyo nakakabala marami yung nagtatanong ito. At alam ko, magpe-press conference po mamaya ang DFW, o Department of Migrant Workers. Alam si mismong Secretary Hans Dagdag magbibigay ng update tungkol dito sa dalawang nawawala nating OFW dyan sa Hong Kong. Okay, ready na? Pwede na natin makausap si sa mic. Yes, actually sa sa telepono. Si Lorena Tibay, siya ang nanay ni Aleli Tibay. Ma'am Lorena si Danny Buenapel sa programa Kabayan. Okay, malino ho ba yung signal ko, Ma'am Lorena? Ako, narinig ko po. Okay, so hanggang ngayon ho ba, October 15 na, tama, October 4 ay hindi nyo, wala na ho kayo narinig na informasyon mula kay Aleli? Wala po. Okay, ano ho ba yung huling komunikasyon na ipinarating sa inyo ni Aleli? Ano pa po? September 27 po. Ay, matagal na yun, September 27? Tama ba? Ma'am Lorena, narinig nyo? Opo. Okay, September 27, ano ho yung huling ano niya, saan ho daw siya, ng mga oras na yun? Ano po, nagtanong lang po kasi namatay yung kamag-anak namin. Sabi niya, ang nanay namatay na pala si Tito. Sabi ko, oo. Ayun lang po. Medyo matagal na ho yung ano teka, narinig ko kasi natin yung bata, hindi mo background. Pero, ano ho? Buwan po po, may ingap. Bali, Ma'am Lorena, gaano matagal na ho sa Hong Kong yung anak niyo, si Aleli? Ano po? Ilang taon na ho sa Hong Kong ang anak niyo? Nakalive ho kayo Mahigit dalawa na po. Mahigit 2 taon? Hello, Ma'am Lorena, mahigit 2 Hello po. Hello, Ma'am Lorena, mahigit 2 taon? Mahigit na po. Uwi na po sana siyang December eh. Okay. Pero wala ho ba siyang mga kaibigan doon na sama tinatawagan niyo para malaman kung ano ang latest sa kanya? Kasi medyo matagal na ho siyang hinahanap. Ay, pinsan po ako doon. Yun po ang in-interview ng pulis. Oh, ay, pero wala ho kayong contact doon sa pinsan niya, ni Aleli. Opo, yung tita niya, yung pinsan ko. O kaya hindi niyo ho ba nakakausap yun? Para alamin niyo kung ano ng kalagayan o nasaan na ho si Aleli. At Lorena. Hello? Hello po. Kalikot po kasi ng... O wala ho ba kayo mapagbibigyan ngayon para at least ang pinapakinggan mo tayo ng buong Pilipinas? Nagtatrabaho kasi po nanay nito sa Laguna. Okay. O, kasi gusto lang, siyempre gusto malaman, no, sa pamamagitan ninyo kung ano ng update, anong latest ho, kay Aleli, kung meron ho kayong may informasyon kayo pwede ma-share kasi mamaya may press conference sa Department of Migrant Workers. Hopefully meron ako update. Meron kayo, ano ho ba ang mga nakikita? Po, yung mga wala nga po akong ang tanong. Pero ibig sabihin, 2 taon lang ho pala siya nasa Hong Kong. Ano ho ba siya? Domestic worker ho doon, Ma'am Lorena? Opo. Okay. So, 2 years ago, nung pumunta siya doon, hindi pa siya nakabalik ng Pilipinas? Ano po? Ay po. Meron ho bang mga anak ni Aleli sa Pilipinas? Pakiulit po. Okay. Ako, medyo mahirap po makontak kasi dahil ho sa may bit-bit ho siyang anak hindi natin masabi kung anak din ho yun ni Aleli, no? At alam ko may pabidyo siya pero pipilitin natin matawagan uli siya dahil hindi maganda yung ang signal at saka medyo abala siya, no? May bit-bit ho ng anak. Itong si Lorena Tibay, ito ho yung nanay ni Aleli, yung isa sa mga nawawalang OFW sa Hong Kong. Pero mag-antabay lang ho kayo dito sa programang Kabayan at sa iba pa mga ating mga DCMM programs later on
At syempre, naka-schedule ko yung press conference mamaya ni Secretary Hans Dakdak tungkol dito sa posible sana makahanap itong dalawa yung na OFW na ang balita natin ay pareho silang domestic workers. Pagkasama nila pumunta sa isang pangalan ng lugar na sila ulit nakita. May pictures na no? Kaya pwede ba natin maipakita yung dalawang pictures? At saka yung lugar nga, papakinulit lang. Ibaan mo nga sa akin yung mismong lugar kung saan sila nakita na magkasama. That was October 4. Ayan o, kung meron mo kayong TV monitor, ayan, pinapakita natin. Yan ho sila. Mismong magkasama sila. Dapat before I leave for hotel. At hindi ko na maalala yung lugar. Pero ibig sabihin, ay yan yung huli. Tapos yung kapatid kahapon ni Ivy naman Pabuaya, nakausap natin si Ivy, sabi niya last time na nakausap niya is October 4 and then yung nawala nung gabi yun. Sabi rin yung tagal na, no? Bali ito, ang issue, ang report sa atin, bali sa bundok ito ng QM1. Nag-hiking daw sila. Yun ang info na i-share sa atin. Okay, basta wala tayo. Pupunta mo tayo dito sa TCMM Teleradyo para at least for update dun sa dalawa nating nawawalang OFW, all domestic workers dyan po sa Hong Kong. Hindi natin alam kung sila ba yung umalis ng bansa or whatever. Wala na akong komunikasyon eh. Kaya medyo nakakabala at medyo nakakabahala. Actually, right term, nakakabahala. Okay, meron pa ba tayo mga mensahe? Pero eto na naman, ang bilis ng oras. Halos alas 11 na ho ng umaga. At eto ay magbabalik na naman ho ako bukas para din sa programa Kabayan. Ito po si Johnny Buenafe. Siyempre, susunod na ho ang nagseservisyo. Kasama ho si Niña Corpus at Mix Gusto. Bye-bye! See you tomorrow! In 10 meters, keep left at the forecourt of Kazan Avenue. Continue on Kazan Avenue for 4 kilometers. Continue straight at this traffic light. And I think to myself, what a wonderful world. Boss, may mandadaan ng gasoline station, jingle lang. Sige. Thank you. Sa mga kapamilya natin na madalas sumakay ng MRT, may handog silang libreng sakay sa darating na Oktubre 26 bilang bahagi ng pagtitiwang ng Consumer Welfare Fund. Ayon sa Department of Yan, hindi ko alam kung meron ito. Meron Kaya siguro. pagsakay sa lahat ng istasyon ng MRT simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Libre rin mga sasakay pagdating ng alas 5 ng hapon hanggang Meron alas 7. na yun. Ang mga pasahero may card, Paalam nyo na lang po sa sa mga, sa ano tawag dyan, sa mga gasoline po. deposit lang para at samantala sa ibang bansa, inisip ng Makabayan Block na long overdue o matagal na dapat tinanggal ang restriction sa pagpapasapubliko ng net worth o ALS ng mga government officials. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at Radyo Patrol Camera Pascal.
Bigat na pahayag, sinabi si Acting Department Representative Antonio Viola hanggang ito patungo sa Charity at Accountability sa harap pa rin ang isyu ng katuwalian sa pamahalaan. Binigyan din niya rin na ang salin ay public record na dapat accessible sa lahat ng mamamayan. Para naman sa Kabataan Party Representative Rene Go, mahalaga ang halimbang patakaran para sa mga kabataan at civil organizations na pagbilang sa mga nananawagan para sa pagiging bukas ng pamahalaan. Igilis naman ni Gabriela Women's Sergeant Representative Sara Elagos na sabay ng muling pagbigay ng action salin, dapat ipapili at mapanagot ang mga mapatutunayang siwaliya. Hinimok din ng House makabayos lang ng mga tao na samantalang pababalik sa action salin. Hindi naman amin nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, Marisa Lago. DZMM Balita ngayon. Ang karang serbisyo tayo ang tunay. Pagtulong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Oros. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Oros. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Linya Oros, kasama tindig ang puso sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's October 15, 2025. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito, Wednesday, and syempre, 15, Sweldo Day. Ayan po ha, at ngayong araw na po, asiksik po ang aming programa, kaya makinig po kayo, sunod-sunod po ang ating topic, more than usual. Kaya gusto ko na pupunayin ang aking partner na ipagabigat, alam naman mo. Hi, hello, and good morning na ipagabigat. Hi, hello, good morning po mga pabigat mga magkakabisyo. Oh, ang palaya. Uy, kilala ko. Naawanan na kaya ako. Ayan. Naglayang gaya na kay ating ko. Aba, I'm impressed. I heard it. Tinanong ko lang siya, ano kinain mo? Ayan. Ano ulit ang kinain mo nila kan? Anak kinan mo. Anan kinan ay konflict sa kinan. 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 Dami ama. Pero ang pala, very Ilocano rin yan. Oo, ang palaya at Uy! Ano yung pinaghalo? ano lang? Yan, magkahiwalay. Magkahiwalay. Siyempre, ang tanong sa umaga. Ano yung omelette? O paano? That's my part at kinabuhi. Aba, hindi ka pa. Pero ako wala. Nakapagpapagod. Oo, pinaka-importante. Kape-kape muna. Nakikita ko sa salon na may bilang buo. Kasi yun ang isa sa mga specialty ni yung pinag-uuman. Ano dami mga special Oo, siya? tama. Pinag-uuman. Kaya pala, bakit hindi ka tumatama? Ito, Ang kasama namin na si Ate Jessie, specialty ni Ampala. Sa kanya ako nag-gusto kumain ng Gusto ko yan. Oo. Pero wala, hindi lahat ng tao gusto yan. Ako gusto ko. Ilocano ako eh. Oo. Gusto ko pala nakasanayan ko. Exposed ako sa Ampalaya. Pero sa iba na hindi pa nila natitikman, siyempre, ang klase dito. Di ba, Peter? Oo, kakaiba kasi yung pait. Mapait siya. Pero ako, ang sarap niya sa pinaklet. Saka very healthy. Tama ba? May Ampalaya yung pinaklet. Bigla ako napait. Oo, meron. Kasi minsan, nagre-request ako na wala. Oo. Eh, ano ba Ilocano may Ilocano pinakbit? Pinakbit may Ampala. Yes, actually hindi. Yung ampalaya na maliliit. So, actually buo siya na ampalaya, hindi siya
tatag pa rin po siya. Sinog na ang palaya na maliliit kasi laki ng maliliit na yeah, na Ilocano rin. So maliit siya. Hindi yung mga ampalayang malalaki na binibili mo na sinasap mo. Hinahalo mo sa egg, diba? Minsan na meron pang tomato, minsan na meron sibuyas. Ito hindi, may mga Ilocano ang pareha, maliliit lang. Tsaka hindi siya bitter, hindi siya ganun kabitter. Pero Nakainin na po. Kainin mo. Oo. Lalagyan mo rin po siyang ang pareha. Diba? Hindi ang pareha. Tama na nga, natutulog po tayo sa umaga ito. Pero malapit na rin naman po mag-lunch. Why not? Oo. Pero good news po tayo ngayong umaga, ha? Dahil ito, introduce ko lang yung ating mga guests para po abangan ang ating mga nanonood at nakikinig dito po sa Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. And of course, PRTV Prime Media Channel 31. Digital Free TV po yan. At sa cable provider na Signal. Dami pala. Ang daming paraan. Kaya na napapanood tayo doon, meron pa kami YouTube at saka Facebook. Kaya pala, ang daming nag-text. Ayan, mag-text mo kayo at 0919-278-3000. So, mamaya makakasama po natin ang emergency and disaster expert na si Dr. Ted Esguera. Partner. Importante po talaga yan, no? Ang patuloy pa rin po ang ating usapin, ang ating conversation, ang ating paghahanda. Huwag naman po sana, no? Pero pinaghahandaan nga natin ang mga kahit pa paano malalaking mga lindol or quote-unquote the big one. Pero kahit hindi the big one yan, kahit Kahit the little one, kahit the little one, handa pa rin. Oo, kasi you never know. Kasi kahit ano yun, depende rin kayo diba? Kung kahit na kung pataas baba or side to side, iba-iba ang epekto. Pero whatever it is, kaya tayo laging handa. And Dr. Ted Esguera is the best person na makausap para po malaman kung ano yung gagawin natin kapag nangyari itong mga iba't ibang sakuna. Ilang lindol, diba? Bagyo, diba? Ang dami. Marami. Ang daming pwedeng mangyari anytime. Oo, dahil nga disaster zone ng ating bayan. And mamaya makakausap rin natin, ito naman from Cebu. Oo, ang presidente ng Cebu Drone Enthusiast. Mga mahilig sa drone. At siguro daw sila ay nag-drone natin. Yan. Pero alam mo, meron din akong dati na interview na sa pamamagitan ng drone ay nagbigay sila ng relief goods. Ayan. Sa BICC yun eh. Parang isa yun sa mga gusto nilang maging proyekto at ginawa na sa mga maliliit na barangay, mga far-flung areas. Pero hindi ko alam kung gaano kalawak na siya. Parang at that time, tinetest pa lang nila. Tama. Oo. Yung pagbibigay ng Dito ka, medicine. no? Oo. Pagbibigay ng gamot. Diba? Kapag nagmari sa sabi mo nga sa mga far-flung area, at isa kapag coordinate sila doon sa LGU, ang kailangan man nila ang mahirap puntahan, at least makakapagbigay ka ng asaran. Yung mga essential emergency, lalo na yung mga gamot na o tubig man lang, di ba? Makipadala sa kanila. At syempre, last but not least, Last but not least, makakausap natin po from Dr. So, mamaya-maya po yan, ito na po ang roll-out mo ng Unified System. oo. Ayan, sa lahat po ng PWD at sa lahat po ng may kamag-anak or kaibigan or loved one ng PWD, makinig po kayo dahil magandang ang ibabalita po sa inyo, no? Ng National Council on Disability Affairs at dito po mismo ang kanilang spokesperson. Mamaya makakasama natin si Attorney Walter Alava sa Kaservisyo of the Day. Kung may questions po kayo, ha? Kung kayo PWD at may question, 0919-278-3000. O good news muna tayo. O magandang balita. Higit 4,000 kilo ng tuna ipinamigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Region 11 sa mga nasalanta ng lindol daan po sa Davao Region. Ang detalye ng balita mula sa FMR News Davao, hatid ni Lorraine Sigonia. Yes, sa linya, ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 at CPAR 11 ang nasa 4,800 unit ng mga imported na frozen tuna sa mga naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao de Oro at Davao Oriental Unit October 13.
Ang naturang mga project nila ay dapat isa ng ahensya sa kanilang isinagawang method of border inspection sa Davao City noong Setyembre 5 at October 1. Tiniyak naman ng IFAR na investigation ng naturang mga isla. Sa kabuuan, umabot ng 3,100 kilos na pinamahagi sa probinsya ng Davao Oriental at 1,750 kilos naman sa Davao de Oro. Patuloy ang pagkakatugnayan ngayon ng IFAR sa mga LGU na pinukonsiderang severely affected ng magnitude 7.5 o 7.4 na sipol. Yan ang balita nga kumpirmado, sigurado para sa GBNM ng Victoria. May nangyari nakareport agad sa CCLS. Maraming salamat, Maureen Igonia. O eto may nag-react lang sa YouTube partner all the way from Melbourne, Australia, si Noel Dorozan. Sabi niya, 2:11 p.m. time and 24 degrees centigrade sunny weather. Kain po tayo ng peanut sandwich. Parang peanut butter sandwich. Oo. Mahilig ka ba doon? Oo, mahilig ako dyan. Kasi minsan pwede ka niya nag-egg. Oo. Minsan may crush niya. Pero ako minsan, puro ako dyan. Puro, no? Puro, oo. Sarap. O, sabi niya, kain po tayo nito ng mansanas, peras, sun-kissed pasas, vanilla yogurt, goji berries. Ano yun? Goji berries. Nakikita ko pero, or naririnig ko, pero hindi ko siya ma-picture. Baka send yung picture, ano? Alright, and chorizo chicken tea potato grapes. Wow! Aba, kain tayo Noel Dorozan from Melbourne, Australia. Masarap ang kape dyan. Continue straight at the first traffic light. Masarap daw ang Then kape dyan. in 200 meters, keep Marami. left at Fort Avenue. Oo, masarap ang, oo. Karne. Sa ibang bansa kasi, Oo. parang iba yung karne. Masarap. O, Ben Francis, hello, attendance check. Good morning. Oy, si Almira Cruz, shout out from Dubai. Hey, good morning. Morning. Okay. May Maynila. Kung kayo, In ang 100 ating meters, keep left KOTV, at Kaservisyo of the Day. At kasama na po natin ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs. Walang iba, kundi si Attorney Walter Alaba. Good morning, sir. Morning, Pamilya. Good morning, Sir Mick. Good morning sa lahat. Morning, sir. Opo, at nag-introduce tayo para sa ating mga continue for 1 sumako kilometer, sa then keep roll-out right at the ng Fort Unified Avenue towards Fort Avenue, 170. Can you tell us more about this, Attorney Walter? Yes po. So last Monday, October 30, nag-start po tayo sa ating regional rollout. So, sabay-sabay po. Mostly Mindanao, kasi nga nag-start ito. Tapos mostly. But, nag-start po na person with disability, Unified Person with Disability ID system. Ano po yung nangyayari dito? Because of the emergency, the big ID, I think from the couple of months until last year, lumabas po yung news na mayroon tayo parang billion na lumalabas sa first government because of the usage of big ID. Now, to answer that, our new secretary and head of the DSS, now, it's a digital ID system wherein ang naging problem kasi kaya madami yung fake at the same time yung mga stakeholders natin hindi po nakakapag parang hindi nabibigyan ng discount yung ating mga person with disabilities sa kanilang IDs kasi yung especially with the non-apparent kasi yung verification hindi wala tayo nun. So ngayon po because of this unified ID natin na digital ID pwede na po siyang i-verify 20% kasi merong digital ID na verifiable with a very In unique 200 meters, keep so, right at the digital Fort. ID, Then in paano po 100 ako po ba meters, make a slight online? right. Mag-apply ako nun? Or yung LGU na ang bahala mag-merge data ko information sa digital cloud? Paano yung very good question, sir. Meron po kasi tayong tinatawag na visibility per person with disability. Yun yung ginagamit natin to know how many persons with disability being issued with an identification card. So, nasa mga roughly mga 2.4 million yan ngayon. So, yung IDs na po yun, continue pa rin yun, dadagdag. But, yung unified ID natin po, nangihingi din po tayo ng bagong system. Although it may
sound na parang same siya na mga 60 fields, meters, but make a one slight way right also onto of building our system. Kasi yung sa 2.4 po, meron din mga challenges din dun sa CRPWD natin. So, gusto natin na ano talaga, fresh start yung unified ID natin na ibibigay for our purpose. Okay. Kasi sa ngayon po, ang PWD ay tulad din sa mga seniors, ano, yung get is sa SU. Tama po. Ang issue din naman po is still the LTU, the local executives natin through our Continue for 600 meters, Doon pa rin then sila make a slight mag-apply. right onto Commonwealth Avenue. Doon pa rin po mag-a-apply. Tapos, isipag nyo para unify. So, paano po? Dito po, yung rollout natin is actually parang implementation training para sa ating mga PIDAW and their IT. Yung mga, ano nila, yung mga encoders nila. They will be taught how to use the system. So, nagdala na rin sila ng mga application na para i-input namin doon sa system. And now, tuturuan sila para pagdating nila sa kanilang mga SU, mag-start na sila naman. In 200 meters, make a slight right onto Commonwealth Avenue. Yes po, yung ginawa natin na unified PWD ID system is the digital ID. Okay. So, paano po yung meron na silang mga In physical 100 meters, make a slight right. As of the moment po, status po, that they can still use yung mga ID issues nila. But with respect to verification, if we're addressing the emergency, kung kailangan na i-verify yung mga IDs ng ating mga participants, Continue they on could verify Commonwealth through Avenue the for digital 60 ID, meters. yung unified person with disability identification. So ngayon sir, kapag sabi ng digital ID, saan siya dapat sumabas? Usually sir, pag nagka-apply, downloadable yung parang ID nila. So, pwede nila i-save po sa kanilang mga cellphones or sabihin natin mga tablets nila, pwede po ganun. And then, if wala po, they could opt to print it out on an, I think it's an A4 na pwedeng i-print nila. But still, as of the moment, nagagamit pa rin naman yung kanilang mga ID. So, kasi minsan sa restaurant, di ba, pag kumain ka doon, malaki yung sign no to fake PWD ID, di ba? And then, wala silang way to verify. Kunyari, nag-present ka ng ID or PWD ID. Wala whether they trust you or not. Minsan, titignan ka, nagkakaroon pa ng discrimination. Sabihin, wala ka namang mukha kang walang physical Non-apparent. Continue on Commonwealth Avenue for 6 kilometers. disability that hindi mo nakikita. Baka malabo ang mata, baka hindi makarinig. Diba? And other things, no? So at least ito po, at sinasabi nyo, na-verify nila sa system. Tama po. Yes po, tama po. Safe or hindi itong ID ng tao to. Yes po, kasi before, they were trying to use the Philippine Registry for Persons with Disability. Yun nga po yung nasa mga 2.4 million na inisyuhan na ng Persons with Disability Identification Card. But the system is not really for verification. The system is for programs and services for health. Parang it's a system with NCD and DOH na parang titignan mo yung demographics, how many persons with disability are there having this kind of disability. Para po makapag-create ang government through the sabihin natin si DOH ng mga programs for persons with disabilities regarding health. So, ang ginawa ko kasi, parang yung iba, ginawa na siya parang, ito yung system na parang for verifier, but it's not really for verification. Now, we have now the system for verification, which is the unified persons with disability identification. Oh, that should have all the 2.4 million PWD po. Nandun lahat. May naka-encode na. Diba? Actually po, dapat na i-have to encode it back again po. So it's in the process. In the process. Opo. So, what we're advising to the LGUs as of the moment po is to have their parallel. Paparallel sila. They can issue the IDs kasi syempre, needs ng ating persons with disability para maka-avail sila ng discount. But still, kailangan din nila i-input dito sa unified IDs natin para verifiable yung mga IDs nila. Yung mga establishment na mag-verify, alam din ba nila or saan nila dapat i-verify? Kasi meron tayong mga QR codes na sir, and then yung mga QR codes na yun, pag na-scan nila yun, pupunta yun sa portal, yung portal po, sa government portal, and then they can verify it. Di ba meron tayong national, ano yung sabi natin na nandun lahat ng ID? Yeah, ikaw, for Oo. Yes. Oo, pwede doon. Actually po, di ba the order was in
So, papunta po tayo doon. Papunta doon Yes. pa lang, at least. Ako, kasi din sabi nandun lahat yung iba pang mga IDs natin, ano po? Yes po, parang sa national ID po ngayon, we're talking with PhD, ganun po. PSC, so kasama po si PSC with regards to the technical working group of the Unified Persons with Disability Agency. Opo. Sir, paano? Opo, go ahead. May magandang tanong kasi dito si Ariel Villanueva. Good morning sa iyo. Nanonood sila ngayon sa YouTube. Sabi niya, question, after recording renewal ID, need ba talaga raw ng current medical certificate? Kahit physically kita naman ang putol ang paa o tulang na talaga. Based on our current NCAA order number 1 series of 2021, pag apparent po, kapag renewal ang pinag-usapan, hindi na po, pag sinabi na niya ang kita, so pinagin po yung paa kamay, hindi na po necessary yung ating medical certificate. But with respect to those medical certificates that have 6 ID, so kasi meron medical certificate 6 months, 1 year lang, hindi talaga have those medical records. But yung tinatawag nating disability certificate po is actually for proof na meron kasing mga non-apparent na mga persons with disabilities na nawawala. So, kailangan po, kaya may period tayo na 5 years for the expiry of the card based on that PO din. Para po, ma-clean out talaga natin that those benefits provided for our persons with disabilities sa kanila talaga. Ano yung nawawala? May mga tendencies po na parang sabihin natin, parang psychosocial example lang po. May tendencies po na with the medication, nawawala na siya. So, hindi na siya person with disability per se. So, yun po. Ano yung mental disability? Yung mga ganun po? Or Meron pong mga cases na gano'n. And then, or psychotic siya, tama? Parang Yes. psychological. yes po. Pag uminom ka ng gamot, parang medyo You're getting better. And then at the same time with therapy and then session, wala po na. Merong particular rare diseases that we have. We call it the disability of rare diseases. So meron pong exclusive list yung na nilalabas on those kinds of it's considered na parang rare. So para po sa mga nakikinig para ma-visualize nila. Sabi natin, LGU1, mag-issue ng ganitong PWD-ID, it's color blue. Sa kabilang LGU, kulay green. Diba? And sir, ano ang magiging itsura ng Unified Disability? Okay, the digital ID po na itsura will be one ID. I was informed na meron po siyang parang mga logos natin, government logos, and then I think there will be a logo of the LGU then. But with respect to the color, with respect to the format, with respect to the input there in that ID, lalak po siya, nationwide. okay. Ito may question dito, Jefferson de Lima. Can a cancer survivor be considered as PWD? Based on our law, yes. In cancer, based on legislation, past legislation is considered as a person with disability. So pag cancer zero pa man, na-survive mo yung cancer, or a person living with cancer, pwede po siya magkaroon ng person with disability identification. Oh, hindi ko alam yun. Buti may nagtanong dito ha, si Jefferson de Lima. So kunyari kahit na-survive na, kunyari 10 years ka, sabi mo ng cancer-free, you are still considered a PWD. Kasi if I'm not mistaken po, kahit cancer-free kami medication, ka pa rin. At saka hindi ko alam kung kailan babalik. Yes, kung magre-recur pa siya. Oo. Pero pwede po bang mag-invite na lang sa kanila para makita nila ng types of disability in our website? Ay, yes, Po, sir. sa nca.gov.pe. Okay. Andun po yung mga detalye, real-time na detalye with respect to the types of disabilities natin. And then at the same time, andun po yung kung ilan yung na-issuehan ng IDs na persons with disability with those types of disabilities. So para naman kay Liam, actually tinatanong din yan, medyo napag-usapan din natin sa psychosocial certification at kahit kasama po siya. Well, yun nga, no, gusto po natin siyang i-clarify, ncda.gov.pe. So ngayon, Attorney Walter, nasaan na tayo dito sa roll out ng Unified PWD IDs at sabihin nyo kailan kaya natin ito makukumpleto. Oo. Ilan ba yung target natin? Oh, good. Nasa 4
din yung buong bansa na PWD. Kaya po natin Ang ano lang po talaga dito, ang challenge is that our partner LG to our Bidaus will really impose those ano po, those items. So meron naman tayong mga analytics whether or not na nakapag-input na ba sila or they need ano pa assistance. So yun po yung mga titingnan natin challenges after this rollout. So sa ngayon po, nasa third batch na tayo for Luzon rollout kasi hindi pwedeng pag nag-training ka kasi hindi siya advisable so pang dami kasi i-revise mo sila. So nag-ano lang po kami, nag-limit lang po kami ng mga roughly 50 plus entry every session and then so on and so forth hanggang sa masaturate yung ating mga entry. So mga gano'ng matagal pa ninyo. At saan po ngayon yan na kumbaga nagkaroon na kayo ng pilot rollout po, ano? Saan po? Yung pilot rollout natin was last September and then now we're at the rollout. But ang order naman po ng ating secretary, the secretary of DFWD, Rex Venturian, and also our chairperson of the National Council of Disability Affairs, ang sabi niya po is, First question ko na awesome journey sa mga minor na PWD. So, paano po sila magkakaroon ng system PWD? Pero, isa rin po na, no, ang mga minors pag iba rin ng PWD o isa lang po yan regarding pag tinanong po kami natin with respect to the disability sector, bilang lahat is women, children, at adults, or kahit senior citizens, isa lang po yan sila. So, there are two categories, di ba? Apparent and non-apparent. Then there are types of disability. So, yung sa types of disability, isa lang po sila. Ano nga ba yung apparent and Non-apparent. non-apparent? At hindi nakikita. Nakikita. Oo. Eh ngayon, ito hindi nakikita. Question from IF Works. May mission kaya sa Osaka, Richmond Sir. Lagi nakikita din. Hi Sir Hello, sir. Richard. Yes, sabi niya, person with diabetes and hypertension, considered po bang disability? With respect to that, ano po, yung illnesses na yun. Pero, if those illnesses nag-reach siya ng part of those types of disabilities, like for example, nagkaroon na siya ng physical disability, tungkol sa yung paa niya, tungkol sa yung kamay niya. So, ang disability niya, it's not the mataas yung sugar niya or ano yung hypertension ba. It's more on kasi wala na siyang kamay, wala na siyang paa. So, naging physical disability. Oo. So hindi per se kung diabetes or hypertension. Ako, eh kung gano'n, lahat sa Pilipino, ang sabi kung may hypertension, ha? Saka yung diabetes, parang parami. Common yan. Oo, very common. Kaya, well, sana po ay maiwasan natin. Ibang topic yan sa Dr. Servisyo. Ayaw po natin magkaroon ng PWCID guidelines. Po. Alright, but iba pang mga concerns ng ating mga kababayan. So, paano po, attorney, kung ikaw ay kunyari, nagpunta sa restaurant, tapos may nangyari, di ba, ito ano kayo naman kung ayaw tanggapin yung PWCID niya. So, paano po yan ngayon, ano gagawin yung tao? Number one po, for general information, there is always a presumption of regularity. One, the person is carrying a person with identification card. The person with disability siya. So technically, by law, you are, the facility should be, should be vigilant na, okay, person with disability. So bibigyan ko talaga siya ng proper rights niya. Okay, yung education na nabibigyan niya. But with respect naman dun sa comfort, and then at the same time, sabihin natin, first comes first, non-apparent na hindi nakikita. The best way to show that he or she is a person with disability is the identification. Ayun, where can they complain? Let's say, pag sabi ba kwento kayo, nanggap na, may tamper, kaya nga, diba, Kaya rin nakakalala ko, legit na PWD, meron na talaga sa visual disability. Non-apparent, pero hindi na. Kasi nga, there's one way to verify. Exactly, sir. And now, meron tayong verification system. But with respect to as of the moment, day-to-day natin, kasi nasa rollout tayo, pinakauna po talaga procedure dyan is to report with the facility. Kasi baka hindi alam ng facility na yung staff nila hindi nagkaroon ng disability sensitivity training. But sabihin
sabihin natin, pagkatapos dun sa festival, wala pa rin. Diretso na po dun sa nag-issue ng IDs natin or within that IDAO or jurisdiction na kung saan kasi jurisdictional po yung paggamit eh. So sabihin natin, kung nandito ka sa Quezon City, kung pupunta ka ng IDAO Quezon City na i-file mo yung report na there is a there's a facility or there is an institution na hindi po tinatanggap yung aming identification card. So from there po, dahan-dahan po yan, may mga steps for legal purposes. Pero enough ba na sabihin ng establishment na kasi maraming namimigay, kaya hindi kami tumatanggap. Yun po yung parang naman, logical naman din yun. Kasi syempre they have to safeguard safeguard din yung capital nila and at the same time, pag glaring talaga na safe. But yun nga, sabi ko nga, there is a presumption of regularity na dapat i-honor yung person or person with disability na may identification. Okay. May question po dito from Abel Roque. Yung po mga nauna na legitimate ID, yun po ba ay magagamit pa? Ako po ay may non-apparent disability sa vision po, may loss of vision Continue straight at this traffic light. stroke. But I have a med certificate 3 years ago which was supported po sa naunang PWD ID. Pa ba? Pa-rec? Pa-certify na naman? Number one po, magagamit talaga nila. And then, second po, you have to register with the Unified Person with Disability ID system. Para po, every time na may mga institutions or stakeholders natin na nag-question dun sa non-apparent disability niya, pwede niyang sabihin na, okay, ito yung you can verify me here. Kaya, pag na, ay maganda nga, rin yun, parang kung baga, meron kang additional document para wala nang argument, hindi na kayo magtatalo, eto, may medical service, tawagan mo niya kung gusto nyo, no? Exactly po. Gusto na yun, or hospital na yun. May isa pang question, no? Ito po, attorney sa psoriasis po, considered PWD. Ang alam ko po sa rare diseases is the arthritic psoriasis. I am not a doctor, so naman. Pero specific siya sa rare diseases. So not all. But I believe there is a bill, there's a pending bill that asks me na masama yung ating mga kapatid na may psoriasis. May naman po, may medical basis naman talaga because of what they're having, the condition that they're having. Oo, talagang mahirap po yan. Maraming ako maraming salamat, pero pending bill pa lang, baka akala ng mga meron. Sa ngayon, pending bill pa lang yung sa may psoriasis, Yes, po. oo, be considered as WD, pero may specific classes. Yung arthritic psoriasis, yung I think that's the kind of psoriasis po na dikit-dikit na yung mga kamay niya. Paa niya, pressure case na yun. May mga ganun. So yun po yung nako-consider. But as of the moment, there's no law pa po na makonsider siya. But with respect to other disabilities po, pwede po kasi marami pong mga person with disability having multiple disabilities. So pwede naman siyang magpakuha ng ID with another disability po meron. Opo, hindi pa uli, ano nga po yung website ninyo, or may Facebook rin po ba, sir? Yes po, siguro po for those mga viewers po natin ngayon, mga listeners natin na gusto pa malaman kung ano-ano yung mga programs and services and at the same time at pag gusto nyo malaman ano mga batas regarding the person's disability rights and privileges, they could visit sca.gov.ph and they could always follow us sa Facebook page namin po sa National Council of Disability Affairs. Alright, maraming salamat sa ating AOTP Servicio of the Day Attorney Walter Alava, spokesperson ng National Council of Disability Affairs. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan po, naku, yung mga nag-test dito, partner. May mga kababayan ko. Ito, yung first time ko nabasa. Ito na text ko. Thank you for texting for a little text. Oo. As a Viber, okay. Sabi niya, mula po kay Miss Petrona, ito, ating niya, I always watch your show with Nick. Nakakatuwa kayo, I'm from Barangay Agnan, Batak, Ilocos Norte. Alam niyo po ba, taga Batak ang anak ni Batak? Tawag sa amin, no? O, sarang tayo, ha? And ang father daw niya, yan, relative daw niya ito. Magkakakilala kasi kayo, pag Batak, Abel yun, Nicolao, Nicolao,
ng Philippines. Ayun, eto na. Alam mo, may sino ako. Nice to know, na-soundmate kita well. Maraming salamat po. At ang guest po kayo, no? Sa text na, Miss Petrona. Pero pa isa dito, si Tita ko, ng Claridel, na marunong po mag-Ilocano. Na ipagkabigat, Aling Maid, and Aling Ninya, Manganta yun. Si Tita. Tita is, Manganta yun. Manganta yun. Manganta yun. Manganta yun. Manganta yun. Hindi Manganta yun. Okay. Tatak lang. Manganta yun. Ayun. Yan. Manganta yun si Tita. Pinakbet, Ilocano, at ang parehang babatis na iman. Continue on Ricardo Pero Highway klari to din sila kan Tagalog na Ano Tagalog. rin na iman? Ay, mas masarap. Okay, ayan po ha, magbabalik po kami 11:30. Malapit na mag-39 ng umaga. Ito po ang nagtete sa Niña Corpus at Dave Gusto. Oras kami sa inyo ng Senate Fortitude and Capsule. Maluwag ang pagkina. Ano ang tema? Pagtalagundi. Lemex. Magbabalik ang nag-servicio. Linya ko. Kasama si Big Rusto. Basta AM, PCMN. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bicom Plus. Sino sa saya? Basta panalo. Get ready. Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debut in Manila from October 23rd to 26th at the prestigious Santa Elena Golf Club. Employment Golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at the tickets for free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. May Lemex 40 and bottle. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Lemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na labidi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenience na, ginhawa pa. Lemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Lemex. Easy. Detecting well sa generic name of Lemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigilan mo po. Maluwag ang pagkina sa Lemex 40. Basta Lagundi, Lemex. Ang Lemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hello, Attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Alam mo ba ang mga karapatan mo sa bawat issue? May batas na mag-comprotection na ito. Alam niyo ang mga karapatan kasama sila white Latino at attorney ng welfare products. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alam mo na ng hapon. Sa CCMM Radyo Patong sa Istresa at CCMM Teleradyo. CCMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, CCMM. Nagseservisyo. Linya Corpus sa CCMM Radyo Patong sa Istresa. Sa oras na 11:41 ng umaga, meron po tayong balita. Ito ha, mula sa Tacloban. DSWD Region 8 naghahanda na 236.37 million pesos relief para sa mga kalamitan. O, ang oras mo na time check, guys. Sige, game. Bago yung balita ni Cynthia. 11:42 ng umaga. Oras kami sa inyo ng Lemex 40 Kilo and Capsule. Maluwag ang pagkina. Ano ang plema? Basta Lagundi, Lemex. Okay, alamin po natin ang detalye ng balita mula sa SMR. Yung sa Tacloban at ni Sylvia Abanico. Yes, and you know, sinabi ng Department of Social Welfare and Development Regional Office na dito na mayroon na itong 236.37 million halaga ng food items para ipamahagi sa iba ng mga nagdaang linggo. Kasama sa stockpile ang 125,216 food items na binubuo ng 18,407
really believe that full tax, 160,743 family food tax, at 22,146 non-food items, tulad ng family sleeping, hygiene at kitchen kits. Sinabi ni DSWD Eastern Visayas Information Officer, yun na yung Bichua, na pinalakas nila ang preparasyon ng kanilang mga stock para sa mga epekto ng natural na kalamidad. Sabi nila, ang kamakailangan ng lakas ng limita sa Davao Oriental. Samantala, patuloy na nagtatrabaho ang mga tauhan sila sa DSWD Eastern Visayas bilang suporta sa mga partner agencies para tulungan ang mga pamilya sa Cebu na naapektuhan ng lindol noong September 1 o September 30 ng magnitude 6.9. Kasama ang Philippine National Red Cross ng mga lokal na pamahalaan. Patuloy na sinusubaybayan ng mga social worker ng DSWD ang sitwasyon sa mga evacuation sites. Noong nakaraang linggo, pinalawak ng DSWD Regional Office ang mobile kitchen nito sa Cebu Province para suportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ang mobile kitchen ay pinamamahalaan ng siyam na kawani mula sa DSWD Eastern Visayas Field Office. At yan ang kanilang kumpirmado, sigurado para sa DZMN, Sylvia Abadingo. Maraming salamat, Sylvia Abadingo. May doktor na at saka emergency and disaster expert pa. Makakasama po natin via Zoom, walang iba, kundi si Dr. Ted Esguera. Magandang umaga, Dr. Ay, mayroong butas. Mayong buntas. O, Dr. you are still in Cebu? In 100 No, meters, turn right. actually, naka-check. I'm with Care International team to. Kasi ito yung nagmo-mobilize mula sa Bate, Cebu, at Davao. So, yung team ko, madi-deploy sila sa Samuel Oriental at Del Cerro for a month. No? Ang ako naman, ang ginagawa ko para lang mas maraming tulong na maayos. Sa kontak ko sa Davao, I need to see the international team setting up kasi meron na silang station dito sa Pilipinas. So actually, kumakain sila sa harap ko ngayon. So, Okay, so nasa ano po kayo? Care? Tama po, international, tama? Care Okay, International. but you are in, nandito na uulit kayo sa Manila. Yeah. Babalik na po kayo. Yeah, I'm here now in Quezon City for the series of meetings bago sila mag-deploy together with the goods. Kasi nag-need assessment kasi, sige sabihan ko na sa inyo, nagka-problema tayo sa Cebu. Kasi yung 3 hours travel from the Continue straight at the first Cebu intersection. Then, metropolis in 70 meters, to turn left. Bogo, 3 hours, umabot tayo ng 10 hours. Turn left. Then in 70 meters, Kasi, enter the roundabout. Oo, naalala ko yung traffic. parang, yeah, everyone is going there. Tapos ang pangit nung, lagi natin kinakausap na pakibigay naman sa DSWD para sila na mag-distribute. Like, I don't know how they speak around. In 40 meters, Hindi ko naman enter the ganun na, hindi ko roundabout naman and yung take mga a pagkakas tumutulungan. Pero ang problema, ang natutulungan nila, yung mga malalapit ng kalsada, nakakompromise po yung nasa malalayong lugar. So, habang nasa kalsada ka, nagkukos ka ng traffic. Imagine, a 3 hour travel, now, 10 hour travel. Drop off po. So, tama naman yung pagtulong. Drop off. Ito ang Tower pagtulong. 14. Meron silang ginagawa 14. na safety sana sa 208 yun. 208 daw. Sayang na ethics is bibigay. Hindi po lahat ng mga goods na ibibigay mo ay tama. For example, hindi ka po pwede magbigay ng In less gatas. than 10 meters, Kasi exit hindi the natin roundabout. baka nasira na yung gatas. Pag ibinigay mo doon sa mga evacuees o displaced people, baka magka-problema. No? In Hindi ka 70 pwede magbigay meters, ng mga you damit na arrive at your destination. pinagay mo at bigay ka ng bago. So, meron yung mga tugma lahat. So, ikaw ngayon, gusto mong tumulong, nagbitbit ka, hindi natin alam anong bitbit mo. Hindi natin control. So, ang laki ng problema ng gobyerno. Ngayon, kinausap ko naman sila, bigay sa DSWD. Ito lang yung entrance dito. Opo. Walang Di bubong. pa sira, di pa open yung sa main boss eh. Ah, Dito muna sa gilid. kumbaga sa likod to. Salamat po. Sige po, ingat po. God bless po. Parang
Ako naman nasa club, hirap din ako kasi how can I resolve these issues na patong-patong? Thank you. Kaya, ito nga, sige, I'll settle it on top. Dito, ayusin natin, lalo na mga international players na nandito matitipid. Ayan, sunod drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Mag-stage tayo Hanggang sa muli po. one of the guys, kasama na sa Ingat po at God bless. sa PDRM sa club. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na Tulong sila para pwede ng ibang video sa ating susunod na misyon. So paalam po muna pansamantala sa This is John Foren, The Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po muna pansamantala po sa Ano po, very quickly, what have we learned? Ano po natutunan natin at paano po natin may-improve yung sitwasyon